Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 8, talata 1 hanggang 3. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juanang asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat. First of all, ako po ay nagpapasalamat sa ating po may kapal sa pagkakataong ito na binigay niya po sa atin upang tayo po ay bahagi ng kanyang mabuting balita. So, kumusta po mga kapatid ang Biyernes natin? Kung tayo po ay may devotion sa Sacred Heart of Jesus, ito po yung araw na ito, at sa mahal na poong Jesus Nazareno. So, sana naway nagawa natin ang ating mga dapat na gawin para pagpatibayin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat din sa lahat natin ng mga masugid ng mga taga-subaybay, sa ating mga subscribers, lalo na sa mga bago nating subscribers. Sa inyo pong lahat, marami pong salamat. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Rex sa pagdala sa atin ng words of our Holy Father, Pope Francis. Ito po at pakinggan po natin siya.
Thank you so much, Pes Mayor, at welcome po. Welcome sa lahat. Mapagpalang oras po sa lahat. At nandito na naman tayo sa ating pagninilay sa mga reflections natin sa Gospel sa araw na ito. At unahin ko po ay ang pag-open ng ating program ngayon. Siyempre ay ang pagbabasa ng words of the Holy Father. Ito po ang pagninilay ng ating mahal na Santo Papa. I would like to emphasize 3 aspects of care as a contribution that women make towards greater inclusivity, greater respect for others, and confronting new challenges in a new way. First, greater inclusivity. I have frequently insisted that diversity must never end up in inequality, but in a grateful mutual acceptance. No one is to be excluded. This is a sacred principle. Indeed, the plan of God, the Creator, is a plan that is essentially and always. The second contribution, greater respect for others. Each person must be respected in his or her dignity and fundamental rights. This is particularly the case of women who are more easily subject to violence and abuse. We now come to the third point, confronting new challenges in a new way. Creativity. It is undeniable that women contribute to the common good in their own unique way. Such is the heroism of women. Apart from the cliché of a certain genre of hagiography, these are all women of impressive determination, courage, fidelity, remarkable for their ability to persevere even amid suffering, and to communicate joy, integrity, humility, and firm resolve. Yan po ang speech ng ating mahal na Papa sa Centesimus Annus Pro Pontifice and the Strategic Alliance of Catholic Research University noong March 11, 2023. Yan po ang pagninilay ng ating mahal na Papa at ngayon babalik ko na yung mic sa ating host, kay Pes Mayor Balairos. Back to you, Pes Mayor. So, marami pong salamat, Pisma Rex, sa iyong pagdala ng words of our Holy Father. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko muli sa inyo si Pisma Rex sa pagbasa ng refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. Ito po at pakinggan po natin siya. Okay, thank you so much, Pes Mayor. At sa pagkakataon na ito, ating pong basahin ang nilay na ipinadala sa atin ni Pesma Florencia Camus Valdez. Ako po ang magiging boses ni Sis Florence ngayon. Ito ay may pamagat na ang labis natin ay pagmamayari ng mahihirap sa hustisya. Ang pag-ibig sa pera ay ugat ng bawat kasalanan. Ang talatang ito ay madalas na mali ang pagsipi na iniiwan ng unang 3 salita. Si Paul ay hindi nagbabala sa kanyang mga mambabasa tungkol sa pera mismo, ngunit tungkol sa isang hindi malusog, hindi banal na relasyon sa pera. Ang ilang tao ay maaring mas mahal ang pera kaysa sa Diyos o kapwa. Sa mga pagkakataong iyon, ang pera ay maaaring humantong sa makasalanang pag-uugali, nagpapahintulot sa kasakiman, pagpapakasasa sa sarili, at pagsasamantala lalo na sa mga mahihirap. Ngunit ang Ebanghelyo ay tumutukoy sa isang mas malusog, mas banal na relasyon sa pera. Ginamit ni Maria, Juana at Susana ang kanilang pera para suportahan ang ministeryo ni Jesus. Sa parehong ugat, hinihikayat tayo ni Paul na isipin kung paano natin ginagamit ang ating kayamanan, kahit na maliit ito. Kapag natugunan na natin ang sarili nating mga pangunahing pangangailangan at mga pangangailangan ng ating mga pananagutan, ang anumang natira ay dapat gamitin para sa kapakanan ng lahat, lalo na ng mga mahihirap.
Itinuro ni San Basil na ang ating labis ay pagmamay-ari ng mahihirap sa hustisya. Naway hanapin natin ang banal na kapayapaan ng buhay upang ang iba ay mamuhay ng may dignidad. Yan po ang pagninilay na ipinadala sa atin ni Pesma Florencia Valdez. At ngayon babalik ko na yung mic kay Pes Mayor. Back to you, Pes Mayor. So marami pong salamat, Pisma Rex, sa iyong pagbasa sa refleksyon ng ating kapatid Pisma Florencia Valdez. At marami din pong salamat, Pisma Florence, sa iyong reflection. So mga kapatid, sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay mula kay San Lucas. Maiksi lang po ngayon ng ating gospel. Maiksi man ito, ba't ito po ay punong-puno ng magandang mensahe para sa ating pong lahat. That basahin ko dito in English. That Jesus journeyed from one town and village to another, preaching and proclaiming the good news of the kingdom of God. So, dito mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagdalas ng mabuting balita, no? About sa kaharian ng Diyos. So, accompanying him were the 12 and some women who had been cured of evil spirits and infirmities. So, kasama niya dito yung 12 mga alagad at mga ilang mga kababaihan, lalo-lalo na si Mary Magdalene, o si Mary na tinatawag na Magdalena, na kung saan ay pinagaling ng ating Panginoon o sa kanyang pagkapossess, no, with the 7 demons, no. And then si Joanna, yung asawa ni Chuza, na steward ng asawa ni Herod, no. At si Susana and many others who provide for them out of their resources. So ito mga babae na ito po yung aayuda o nagbibigay ng mga pangangailangan ng ating Panginoon. So, in the time of our Lord Jesus Christ, no, may mga taong may mabuting kalooban na nagpo-provide ng kanyang mga pangangailangan. So, sa panahon natin ngayon, dapat rin natin tulungan ang ating mga kaparian, lalo na sa mga lugar na kung saan na-assign sila sa mga lugar na medyo yung pamumuhay ay masasabi natin na hindi gaanong ibang mahihirap lang ang kalagayan ng mga tao doon. So, it means that it needs our help. So, ba din ang pinaka-importante dito that our Lord Jesus Christ, ang ating Panginoon, kasama ng mga dalawa, ay nagpapahayag na kung ano ang kaharian ng Diyos sa langit. So, sa ating buhay, ano ba masasabi natin sa kaharian ng Diyos? Ano ba ang mga bagay na nagawa natin para masasabi natin that we are fit, no, sa kaharian ng Diyos? At nakabahagi rin ba tayo, no, sa iba tungkol sa kagandahan ng kaharian ng Diyos sa langit? So, even in our times today, I don't know if marami sa atin o ilan lang siguro sa atin ang nagsasabi nito sa ating kapwa.
ang kagandahan ng kaharian ng Diyos at kung anong dapat natin gawin. But then, napakalungkot lang, sad to think that a lot of people are now clinging and focusing only on this world, no? Ibang buhay lang dito sa mundo ang iniisip. Hindi na nila pinapakinggan kung ano ang kagandahan ng kaharian ng Diyos sa langit, no? Sa kabilang buhay. But then, tayo pong lahat ay may mga pagkakataon at binigyan ng panahon or time na makabahagi tayo. So, sa pamamagitan ng ating ginagawa ngayon, sharing the Word of God, ay isa ng malaking bagay, no? Para ma-reach out natin ang mga ibang hindi pa nakarinig kung ano ang kagandahan ng kaharian ng Diyos sa langit. So, mga kapatid, sana naway itong ating ebanghelyo sa araw na ito ay makapagbigay sa atin ng inspirasyon sa ating paglalakbay araw-araw from one place to another. Sana naway dala natin ang mabuting balita ng Panginoon tungkol sa kagandahan ng kanyang kaharian. So, yun lang po mga kapatid ang aking may bigay na munting reflection sa ating gospel sa araw na ito ng Biyernes. So, bago po tayo mag-end, ako po ay nagpapasalamat sa lahat nating na mga taga-subaybay, taga-suporta sa munting channel natin na ito. At naway, gabayan tayo ng po may kapal para po tayo ay makapagpalaganap ng kaniyang mabuting balita, lalo na napapalaganap kung ano kaganda ang kanyang kaharian. So sa muli, marami pong salamat sa inyo, sa lahat natin mga subscribers. Please share sa ating mga videos at ipanalangin po na marami ang ma-reach out natin sa ating munting ginagawa na ito. So, sa muli, marami pong salamat at huwag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son,
hope of the afflicted. Descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.